sanctions from United States are designated to block property. Ang tanong namin, bakit nga wala sa NEP? Mag-isip-isip sila, matuto sila gumawa ng budget nila. Karma ang inabot ng International Criminal Court kay former President Rodrigo Roa Duterte. Pinatawan ni President Donald Trump. Naku, kakatakot-takot po ito na sanksyon ang lahat po ng opisyal ng International Criminal Court kasama ang siyam na huwis ng International Criminal Court, kasama yung buplaks na yan. Ang, naku naman kamalas-malas ninyo bago magpasko. Pinahirapan po kayo ngayon ng Amerika. Iyak na. Loren Legarda nagwala sa Baycam kagabi. Gigil na gigil. Dahil umano ayaw niya ng insertion. Kaya pag-isipan ng executive ang inyong National Expenditure Program. Anak ng kamote. Mga buhaya. Bakit nga ba uminit itong si Loren Legarda at bakit nagwala? Ano po ang dahilan nito? Alamin po natin mamaya dahil may kaugnayan pa rin po ito kay former President Rodrigo Roa Duterte. Magandang tanghali po sa ating lahat. Palike po muna, pa-share, pa-subscribe at pakipindot ang inyong notification bell upang lagi po tayong updated sa ating mga video. Suportahan po natin ang Birada Aguila alas 2 hanggang alas 4 ng hapon sa Birada Aguila YouTube channel. Mabuhay po tayong mga Pilipino. Ang ganda po ng pag-uusapan natin ngayong araw. Good news po ito sa atin. Sa wakas, nakaganti rin si former President Rodrigo Roa Duterte dito sa mga hinayupak ng mga judges dyan sa ICC. Anak kayo ng kagwang. Hindi lang mga huwis ang pinatawan, kundi buong International Criminal Court. At merong isang bansa na umalis na po sa International Criminal Court. Patay kayo diha. Bago po natin pag-usapan itong pagwawala ni Loren Legarda, unahin agad natin itong International Criminal Court issue. Mangiyak-ngiyak po itong si Judge Del Carmen. Maalala po ninyo na puro failed po yung kanyang mga pataw dito po sa dipinsa ng team ni former President Duterte. Ito ngayon, mas naparusahan pa kayo ngayon kumpara kay na Tatay Digong. Ginaguho ninyo ito si Tatay Digong. Grabe ka malas-malas ninyo, mga animal kayo. No? Sira na po ang integridad, kredibilidad ng naturang International Criminal Court. Pakinggan po muna natin ang balitang ito. Narito may news tayo. Nais ng Trump administration na baguhin ng International Criminal Court o ICC ang founding document nito upang matiyak na hindi nito maiimbestigahan si Pangulong Donald Trump at ang kanyang mga matataas na opisyal. Babala ng isang opisyal ng administrasyon, kung hindi susunod ang ICC, maaring palawakin ng Washington ang mga sanctions laban sa korte. Kasama sa kanilang nais ay ang pagbasura sa investigasyon laban sa mga lider ng Israel na sina Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu at dating Minister of Defense Yoav Gallant kaugnay ng digmaan sa Gaza. Nais din nila ang formal na pagsasara sa kaso laban sa US troops sa Afghanistan. Muling nilinaw ng Estados Unidos na hindi ito miyembro ng Rome Statute, ang kasunduang nagtatag sa ICC at iginiit na nilalabag umano ng korte ang soberanya ng Amerika. Sa ngayon, hindi pa nagbibigay ng tugon ng ICC at patuloy na tumitindi ang tensyon sa pagitan ng Washington at ng pandaigdigang hukuman ng mga war crimes. Hindi ang pangdaigdigan hukuman, pagdaigdigang kangaroo court na putang ina nagpapagamit sa mga politikong mga hinayupak. Pira lang ang habol ng animal na yan. Hito, malaki ang problema ngayon. Ito pala yung ugat talaga, no? Yung pakikialam ng ICC sa Israel, no? Patay kayo diha. Tama itong ginawa ni Donald Trump. At nag-iimbestiga yung ICC, no? Nang hindi naman sakop ng ICC ang soberanya ng Amerika.
Putang ina, ganun din dapat sa atin eh. Patawa natin yung ICC. Anak ng kagwang bangag kasi ang presidente, animal, oh. Ang galing ni Donald Trump, eh, ganun ho dapat. Anyway, pag si Inday Sara maging presidente, ganun ang gawin ni Inday Sara. Mas malala pa. Alam niyo ho ba, hindi po basta-basta yung ano eh, yung pinataw ng ng Amerika ha diyan sa mga opisyal ng International Criminal Court, at hindi lang po mga opisyal kundi kasama yung judge, no? US sanctions 9 ICC officials including 9 judges. Isipin mo yun. Paano kayo makagalaw niyan? Lahat kayong may sanction. I think bawal yata gumamit ng mga email. Google, aray ko! Ano na yan, Madam Del Carmen? Anak ka ng kagwang pangalan mo, Del Carmen. Berhen yan eh, Berhen Del Carmen. Pero putang ina, malademonyo ang pagkatao ko. Ito, manghiyak-ngiyak po itong si Aling Del Carmen. Kasi hindi niya matanggap eh yung ginawa ho ng Amerika sa International Criminal Court. Kasama sila. Hirap na hirap daw siya. Ang dami palang dollar account itong mga hinayupak, no? Mga properties nila. So ngayon na-freeze yan, bawal nila gamitin. Patay kayo dyan. Oh, yung mga dollar account nila, dami na siguro, punong-puno na. Kasi siyempre ang mga transaksyones yan, puro mga dollar accounts, no? Eh, lalo na yung bigay ni Bangag sa kanila, bayad sa kanila, dollar account yun. O putang ina, paano nyo ma-withdraw? Yung mga donasyon ng mga ibang bansa, paano nyo ma-withdraw? Dollar accounts man yan. Putang ina, ng karma inabot, oh. Pakinggan natin yung mangyak-ngyak na si Aling Del Carmen. Siya po, si Los Del Carmen Ibanez, anak ng kagwang Carranza, ICC judge. Mangyak-ngyak po siya magkwento sa sanksyon ng Amerika sa kanya. Hindi lang naman siya lang nag-video. Nag-post lang yata sa Facebook. Sa Facebook. Malamang sa YouTube din to eh. O, pakinggan natin, oh. Sanctions from United States are designated to block property and to ban immigration. And essentially, they're intended to block our bank accounts, not only in the United States, which for me is not of no significance, but also in Europe. But the thing is that in Europe, ban sa immigration. Tikat niya. Ban sa dollar accounts, bank accounts. Accounts in Europe. Nakaganti rin tayo dito sa mga hinayupak na to. Tuloy, oh. the accounts we have are in European banks that normally should work independently from any policy from the United States. So at the beginning, I was called from the bank, I didn't say the name now, to announce me that they were canceling my credit card and that I couldn't move. Yung credit card, nakansula. Buwang nyo. Nirereklamo niya hindi naman daw saklaw ng Amerika yung bank sa Europe kung saan siya maraming pera. Dollar accounts man, ma'am. Putang ina, sakit sa ulo ninyo nito. Move any bank account in dollars. I couldn't touch it because they are like kind of freeze. Merisik animal ka! Dapat kayo parusahan kayo, mga hinayupa kayo. Putaan, ilang milyon ba binigay sa iyo ni Bangag, no? Di mo na rin mapakinabangan, ma'am. Mantakin mo yung dollar accounts, mapi-freeze. Lahat. Well, and then we discovered that I couldn't make even an Uber. I couldn't ask even an Uber meal or an Uber taxi. I couldn't use Western Union, where normally I send money to my country for the maintenance of my house.
Western Union, hindi makagamit. Money transfer. Iyak, anumal ka. Paano na yung mga bayaran nyo sa bahay nyo? Sino magbabayad? Si Bangag. Pero inaabot yung mga hinayupa ko. Yung hirap nun, no? Lahat ng mga establishment, no? Mga services, banks, no? Sa taxi yata, no? May kaya na may konektado sa Amerika, bawal ka, no? Yung mga pupunta ka ng mga store, no? Na pagmamayari ng Amerika, putang ina, ban ka. Diyos ko, Ginoo, grabe ang hirap ng kalagayan mo nang. Simply, Western Union has freezed my money without any explanation. They don't receive calls. They don't say nothing. Simply, it's done. But the most Buang ka? Bakit daw walang explanation ng Western Union? Bakit pinipres nila yung pera ko? Putang, hindi na ma-withdraw. Hindi na ma-claim. Ay, putang, inumin. Gagapang kayo ngayon sa kahirapan. Grabe, ang tindi pala ng sanction na yan, no? Sipin mo yan. Paano ka gagalaw yan? Anong gagamitin mong pera? Bawal ka gumamit ng dollar. International Criminal Court. Bawal na gumamit ng dolyares. Utang masaklap dahil ang transaction sa buong mundo ang gamit dollar. Aray ko diha, iyak kayong mga animal kayo. interesting thing or terrible thing here is that sanctions are not only against us, the judges, for our job, but against our families. In my case, they affected also my daughter's visa. I have a daughter who is a high-level professional also, and they sent an email to her saying that prudently they have canceled her visa without any explanation. So, to United Patay, pati pamilya nila, mga visa ng pamilya nila sa Amerika canceled, iyak na paping. Yan ang sinasabi ko sa inyo eh. There will be a day of reckoning. Ito, karma talaga to, matinding karma ho talaga ito sa kanila. Hindi lang siya, siyam na ICC officials, siyam na ICC judges. Utay na. Ito na ho yung sinabi natin na masyado kayong mga tawag yung mga sakim, mapang-api, no, nagpagamit sa mga politika, papagamit sa mga politiko. Ito na yung resultang walang hiyaan ninyo. States. So, preventing her to go in for some capacity building, giving conferences or making business in United States. She's an international lawyer. So, it's really the most sad part for me of the sanctions. And also, Putsang ina, no? International lawyer pala yung kanyang anak. So, dali din, no? May sanction. So, useless yung pagiging abogada na ng anak mo. Dahil sa kahibangan mo. Palayain nyo na lang si Duterte. Para wala na kayong sanksyon eh. Karma ho talaga ito, anak ng kamote. I have heard from my colleagues that these sanctions have affected their husbands, their wives, other children, etc. So this is the this is the worst part. For me, I don't have I come from Peru and Latin America, and we are not so used to have these digital accounts. I don't have PayPal, I don't have Amazon accounts, but my colleagues, they have, and they now cannot use their accounts. Amazon accounts, hindi na magamit. Lolo nyo, ma'am. Pati yung asawa, no, nakasamahan nila, putsang ina, damay-damay. Anong mangyayari sa inyo dyan? Ayan ang sinasabi natin, pagiging abusado ninyo dyan sa International Criminal Court. May katapusan talaga yan. Mahirap po yan sa ganyang part na lahat ng kung saan mayroong facilities ang United States ay banned ka. Pati mga visa kansilado, ban sa immigration. Paano yun pagdating mo sa immigration, hindi ka papaliparin? Oh, i-deport ka. Tangina, taga saan ba to?
Galing daw siya sa Latin America. So ngayon, pag Latin America ka, siyempre, marami kang mga transaction sa Amerika. So ngayon, kayo po ngayon ang pinatawan. Si Tatay Digong, tinarantado ho ninyo. Pag-isipan nyo na po yung panggigipit nyo kay Duterte, oh. Also, in my country, I cannot move my accounts in dollars. Ah. They say that I am ineligible to move my accounts, my own accounts. Ula! Mismo sa kanyang sariling bansa na hindi daw ma-convert, no? Hindi siya pwedeng magkaroon ng dollar accounts kasi nga ineligible ka, banned ka. No? Yan yung mga sanction na mahirap talaga. Lalo na kung lagi yung mga transactionist mo ay puro dollar accounts. Dollar naman talaga ang gamit nila. Kasi International Criminal Court sila eh. Kung saan sila napupunta, tapos tumatanggap sila ng donasyon, galing sa ibang bansa, galing kay bangag, dollar talaga. Kailangan magbukas ka ng dollar account. So ngayon, nga kayong mga hinayupa kayo. So this is the way we cannot buy flight tickets, etc. Just to highlight that Okay na, hindi na daw sila makabili ng mga flight tickets. Putangin na, bili na lang kayo ng walis. Magwalis na lang kayo. Sumakay kayo ng walis. Lagyan nyo ng langis. Bawal na sumakay sa aeroplano. Hindi na talaga kasi alam mo yung mga transaction kasi, yung mga email, ayan, gamit, no? Ayan, hindi mo na ma-access yung mga email ad mo. Kontrolado ng Amerika, putang ina. Tapos pag nagbayad, dahil kailangan may debit card ka, credit card, wala naman daw credit card, kinansila na daw credit card nila. Wala lang natin ng konti, baka may mapulot pa tayo sa dulo. the judges now at this court is not deterred because, at least in my case, and I think that I am speaking for my colleagues, we don't think, at least me, I am not here because I need the job. I'm not here because I need the money. I'm here because I feel that I have a mission for humanity. The work of the International Criminal Court. Lol, huwag mo kaming lukuhin, nandyan ka para magkaroon ka ng pera. Huwag mo kaming lukuhin, madam. Pera-pera yan, kangaroo court nga ho yan. Ba't ka ba pumunta dyan kung wala kang pera? Ngayon, na hinahabol, binaban yung mga accounts mo, nagrereklamo ka nga, pera habol mo dyan. Yan ang maliwanag. Ikaw ay nanggigipit ka o kasama ka sa panggigipit ng biktima ng mga politikong mga hinayupa kagaya ni Tatay Digong na utak ni Bangag. Meresi. Darating talaga ang time na mapaparusahan kayo. Ito lang, konti lang. Is for humanity, as Nelson Mandela said. The cause of the International Criminal Court is the cause of humanity. And this is why we are resilient, and this is why we need not only to stand together as judges. Lol! For humanity, yung ginawa ho ninyo kay Tatay Digong, against humanity po yan. Ilang taon ba si Tatay Digong? 81 years old. Kinulong nyo pa. May sakit, kinulong nyo pa. Walang due process, against humanity ho yan. Nako, sana masilip din ito ni President Donald Trump. President Donald Trump, alam namin ito, na monitor din ito ni Donald Trump, itong ginawa nila kay Tatay Digong. Walang due process. Kailangan patawan pa kayo ng todo. Dapat nga, kung may hukumbitay, binitay na kayong lahat eh. No? Kasi nga, sigaw kayo ng sigaw na for humanity, pero yung ginagawa ninyo ay against humanity. Kaya yan ang resulta ngayon eh. Hindi naman kayo parusahan eh, ni Donald Trump, kung wala kayong nilabag, kung hindi kayo mga abusado. Dapat nga tayong mga Pilipino, parusahan din kayo. Dapat nga ang presidente ng Pilipinas, parusahan kayo. Dahil sa sobrang pangingialam ho ninyo sa soberanya ng Pilipinas. Kaso nga lang, paano kayo parusahan ni Bangag, ikasabwat nga si Bangag ninyo. Ang tanging magparusa sa inyo, no other than si President
Inday Sara Duterte sa 2028 after bangag admin, kasama talaga kayo. Kasi nagawa man yan ni Donald Trump eh. Anong sabi ni Donald Trump? Nanghihimaso kayo sa soberanya namin. Nakikialam kayo. Sim din sa ipinaglalaban natin. Yung soberanya ng Republika ng Pilipinas, yun din po yung ating ipinaglalaban ngayon. Natahasang pinakialaman ng International Criminal Court na pinayagan naman ng Marcos admin na tsak panigurado itong si Bongbong Marcos ay sisingilin po ito ng next President of the Republic of the Philippines. Tingnan mo ha, grabing karma talaga to, karma to the max. Meron pang isang, tingnan mo naman Venezuelan legislators move to withdraw the country from the ICC. Mantakin mo ha, Venezuela, magwi-withdraw na rin bilang isang miyembro ng International Criminal Court. Tama lang po yan. Dahil nga walang kwentang korte yan. O ngayon, ang Pilipinas, saan tayo ngayon? Matagal na tayong hindi miyembro sa International Criminal Court, pero ang tangang pangulo na to ay pinayagan niyang gaguhin si Tatay Digong at ngayon si Bato pa. Butangin na, ito na yung sinasabi natin eh. Ang taga-ibang bansa nagwi-withdraw na, galit na sa ICC, pero tayo, anak ng kagwang, yung gobyernong nakangiwi ang panga, panay ICC pa rin. Ang sabi naman ho dyan ni, teka lang, bago ho yan. Ayan. Ni Dr. Richard Mata, pinayagan kasi ng ICC na mabypass ang due process sa pag-aristo sa isang dating Pangulo at malinaw ito na may bahid ng politika. Ramdam na ngayon ng mga ICC judge ang pressure at init ng mata sa ibang world leaders na alam nilang kapag pinalampas ngayon, pwede rin silang tamaan sa susunod. Tama. Kasi ginawa nila kay Tatay Digong ho ito. Nagawa ho nila doon sa sa Israel, Amerika, gawin din po ito sa ibang mga world leaders. Kagaya si Donald Trump, naninigurado si Donald Trump, hindi pwede. Tanga na masyado kayong pakialamera. So ngayon, talagang karma ang inabot ng mga hinayupak na yan. Palakpakan natin ang Amerika. Sipin mo yan, tangina, bank accounts, bawal ka gumamit. Mga email ad, bawal ka gumamit. Facilities ng Amerika, Western Union, bawal ka gumamit. Putang ina, dollar accounts, hindi ka pwede, eligible ka. Mga anak mo na may visa, automatic, bond. Ikaw naman, sa immigration, bond ka. Putang sakit mo. para kang kinulong din yan eh, di ba? Para useless yung mga ari-arian mo na, pres, anak ng kamote. Ito na pag-usapan po natin yung mga ari-arian. Nagpapatuloy po ang BICAM kagabi sa kanilang hearing at nagwala po si Loren Legarda. Ito po ay may kaugnayan din kay former President Duterte doon sa Mindanao Railway System na sinero po ngayon matagal ng sinero ng Marcos admin. Taon-taon, zero budget. Ito po yung question ni Representative Rufus. Pakinggan po muna natin ang balitang ito patungkol po sa BICAM. Teka lang, hindi pala to. Matapos ipagpaliban kahapon, nagpapatuloy pa rin ngayong gabi ang bicameral conference para sa 2026 national budget. Pero bago yan nagsimula, ilang oras na antala ang BICAM. Live mula sa Pasay City, nasa frontline ng balitang yan, si Mobile Journal Aimee Atienza. Aimee, ano yung naging cause ng delay kanina? Gretchen, 4 na oras nga ang hinintay bago magsimula itong Bicameral Conference Committee meeting ngayong araw. Nagkaroon pa rin kasi ng diskusyon kung Department of Public Works and Highways o ibang ahensya na muna ang uunahin sa usaping budget para sa 2026. Alas 4 ng hapon dapat magsisimula ang BICAM matapos ang postpone kahapon dahil sa pagtatalo sa pondo ng DPWH. Pero 3 oras na ang nakalipas at tila wala pa rin galaw ang sesyon.
Kasabay niyan ipinaliwanag ni Senator Kiko Pangilinan na mayroon pang hinihintay na datos mula sa DPWH dahil nga sa recomputation ng pondo na kinakailangan pa ng analysis at cross-checking ng BICAP. Pakinggan natin ang pahayag ni Senador Kiko Pangilinan. Itong sinabi ni Sec Vince Dizon na nire-recompute nila, di ba? Yung kanilang cost of materials. So, we're waiting for that because that will now give us an idea ano yung magiging actual na cost. Isang oras pa muli ang hinintay ng mga mambabatas bago mapagdesisyonan na simulan na ang sa iba pang mga ahensya. Inaprubahan ngayong araw ang 2026 budget ng Department of Agrarian Reform pero hindi agad muna sinimulan ang napag-usapan ang pondong nakalaan sa National Irrigation Administration. Bukod pa riyan, aprobado na rin ang budget ng Department of Interior and Local Government. Isa sa mga pinunto rito ang pagtaas ng Military Subsistence Allowance from 150 pesos to 350 pesos na matagal na rin isinusulong ni Pangulong Bongbong Marcos. May dagdag naman na 7.54 billion pesos ang Department of National Defense. Pero habang iniisa-isa ni Senator Win Gatchalian ang mga proyektong paglalaanan ng budget ng DND, pinuna naman ni Senator Erwin Tulfo kung bakit puro infrastructure projects ang pinaglalaanan nito. Natanong niya kung bakit walang request sa dagdag na logistics, habang si Senator Amy Marcos napansing nakatutok lang sa mga internal subversion at walang mga proyektong tumutugon naman para sa external threat o di kaya'y tungkol sa AFP modernization. Bagay na ayon kay Senator Win ay matatalakay naman sa executive sessions for security reasons. Bago naman magsimula ang BICAP, unang kinumpirma ni Senate President Tito Soto na may namumuong sentimiento sa mga taga-mayorya para sa posibilidad ng isang reenacted budget dahil sa issue ng DPWH budget. Sa ilalim ng isang reenacted budget, ang gagamitin ng gobyerno ay ang naisabatas na budget noong isang taon. Ayon kay Senate President Pro Tempore Ping Lacson, mas mainam na magkaroon na lang muna ng reenacted budget sa Enero o sa buong first quarter ng 2026 kaysa naman magpasa ng budget na hindi gaanong nabubusisi. Ganyan din ang pananaw ni Senador Mick Zubiri. Narito ang pahayag ni Senador Lacson at Zubiri. When you are concerned that a corruption conducive gap-ridden budget. Inumpisa na ng executive, sinabi nila ayaw na nila ng corruption. Tapusin ng Senado ito. Even if it means we'll delay the budget, so be it. Bok Gretchen, dahil nga pinalipas kanina Tatapusin ng Senado ito, yung korupsyon. Paano nyo tapusin? Tapusin nyo si Bangag, buang kayo. Hindi nyo matatapos yung korupsyon dyan sa mga baykam-baykam na yan. Kailangan nyo pong i-impeach itong si Bongbong Marcos. Kailangan nyo pong ipakulong ang kanyang pamilya. Kailangan nyo pong ipakulong si Martin Romualdez. Kailangan nyo pong ipakulong ang lahat ng mga kasabwat nila sa paglilima sa kaba ng bayan para po matapos ang korupsyon. Yan pang maliwanag dyan eh. Punta ka na sasabihin nyo, Mixi, sinimula no, sinabi ho ninyo na tapusin yung korupsyon eh. Kasi sinimulan ninyo ito, di tapusin namin ho ito. Putangin na. Sarswila ngayon for optics. Wala pong mangyayari dyan. Kasi ako sa totoo lang eh. Si Marcos kasi, si Bongbong, mahilig lang yan magkunwari. Budol ba no? Alam naman natin yan. Pag-election pa lang eh. 20 pesos per kilong bigas, nasa na. Flood control, anak ng kagwang, puro ghost projects eh. Wala ko kayong magawa dyan. Ang problema po sa bansang ito, nasa palasyo, nakaupo. Problema siya. Sabi ni Saldico, 100 billion insertion, may SOP. Buwan-buwan, 2 billion SOP. Anak ng kamuti. SOP pa lang, 2 billion na. Anong mangyayari sa bayan? Sandra Marcos, 50 billion insertion. Ito si Palaka, gumawa ng pagkakitaan din. Mga smuggle na product, putang ina. Mga smugglers, o kasabwat ng mga hinayupak. Yung kapatid ni Baki, ayan, umintra pa. Martin Romualdez, Kings of Pork Barrel. Oh. Ngayon, sasabihin nyo, tapusin ang korupsyon. Hindi nyo matatapos yan hanggat hindi matapos ang termino ni Bangag. Kasi, sino ba ang punot dulo nito? Sino ba nag-umpisa ng korupsyon?
Mga harap-harapang garapalan. Oo, sabihin natin may korupsyon. Noon pa meron yan. Pero ito kasi under Marcos admin, garapalan na ho talaga. Masyadong obsis sa mga Duterte. Kagaya nito. No? Alam niyo po pa yung Mindanao Railways, pinagplanuhan po yan, pinag-isipan ng mga eksperto kung saan papadaanin ang release para sa Mindanao. I think Surigao hanggang Davao po. Pero nakakalungkot dahil ang tagal na ng Pilipinas sa mundong ito. Ang Mindanao wala pa ring release. Pero sa Luzon ang dami na pong release eh. Pero pareho po tayo nagbabayad dyan ng tax. Ito po yung pinagmulan ng galit ni Loren Ligarda. Dahil naungkat po ito ni Rufus. Ano bang apelido? Magsaysay ba yan? Congressman Rufus Magsaysay ba? Natanong po kasi niya itong si Win Gatchalian, bakit yung railway system sa Mindanao, zero pa rin ang budget? Hindi ko alam kung anong pinagmulan ng galit nitong anong hugot niya, bakit siya nagalit dito. Pakinggan po natin itong nangyayari pong kaganapan po. So, in fact, in the budget hearing of the DOTR in the House, there was a commitment of Secretary Lopez that there will be a roadshow precisely to get funders for the two railway phase 1 and 2, so that we can already, once there is a roadshow and there is a funder, then that's the time we can include. So I would just like to seek the support of all the senators and all the... Teka, hindi yan tama ang umpisa ito pala, sorry. Mr. Chairman, Madam Chair, Mindanao is the second largest island in the Philippines with 26 million population. If you will look at the Department of Transportation, there is no railway system in Mindanao. You can recall that during the time of President Duterte, there was already... Sorry, Rufus Rodriguez pala, hindi Magsaysay, anak ng kagong. Sorry. Representative Rufus Rodriguez, ningkat po niya yung railway system sa Mindanao. O ito. A feasibility study, everything was ready for phase 1 of the Mindanao railway system, which is from Tagum, Davao City, and then Tigos. May we know the status of that because it was a very long project study. We spent so much for that, and may we know why there has been no implementation of this, the first railway project in Mindanao. Because in Luzon, you can see here, there is a North Rail, there is a South Rail, there is an East Rail, there is a West Rail, no single inch of rail in Mindanao. Correct. Wala pa ni minsan. As in. According to the agency, to DOTR, the funder of Mindanao Rail backed out, or I think Matras. maybe backed out is the wrong term, but there was a mutual agreement not to pursue the loan program. This is according to the DOTR. But in 2025, they allocated 200 million for the Mindanao Rail project to continue the activities of Mindanao Rail. But of course, 200 million, hindi yung magkakasya to. No? So they're relying on another funder to come in to completely fund the Mindanao Rail. But that's still in the pipeline of the DOTR. Unfortunately, nawala po yung original funder. No? I believe it was Chinese government. China, no? It was China who was supposed to fund Mindanao Rail. So they're looking for other funders for that. Okay, juxtaposed with that is the railway, Mindanao Railway System Part 2, Phase 2, which is really from Misamis Oriental to Cagayan de Oro to Laguindingan, then to Iligan. And may we know because the project study, 100 million, was already completed. And may we know the status of that? Because then we have possible two railways, so that, you know, railway is always the cheapest form of transportation of goods and people. And may we know why there is nothing here yet about these two very important railway systems, which are good for
22% of our people who are in Mindanao, 22% of the 119 million Filipinos. Do we know about that? Why there's nothing here? Zero? Mr. Congressman Rufus, it's not in the NEP. The agency did not request for that. So I think the most appropriate agency to talk to and inquire about that is the Department of Transportation. Puta, tingnan mo Hindi ko maintindihan kung bakit uminit dyan si Loren Legarda sa tanong ni Rufus Rodriguez. Bakit zero yung Mindanao Railways? Kasi nga, patagal na daw ito pinag-aralan, feasibility study, pinaghirapan ng Duterte admin. Bakit hindi po ninyo ito niloy ito? Ako nakikita ko kasi ang maggagastos nito, magpopondo ay yung Chinese government. Yung Chinese government umatras na nga kasi ayaw nga kay Bangag, di ba? Ayan buti nga naambunan pa yung Bukana Bridge Inangkin pa ni Bangag, anak ng kamote. Ito yung kahibangan ng gobyernong Marcos. Zero Walang pondo mula noon. Ilang taon ng animal na bungbong Diyan sa Malacanang. Hindi naasikaso ang railway system sa Mindanao. Kaya dapat Mindanao Republic na lang tayo. Biglang nagalit po itong si Legarda. Alam nyo, pare-pareho naman tayong mga nagtatanong sa ahensya. Yung mga ahensyang yan, sang-ayon ako sa inyo, kailangan. Bakit hindi liligay sa NEP? Hindi naman trabaho ng senador, ng chairman ng finance, sagutin ang ahensya, bakit wala sa NEP? Yun na yung tanong namin, bakit nga wala sa NEP? Mag-isip-isip sila, matuto sila gumawa ng budget nila. Bang! Uminit siya dyan, bakit daw wala sa NEP? Itong Mindanao Railway zero. Kasi nga, ito ang bunga dyan, madam masyado pong pinipersonal ang mga taga Mindanao ng gobyernong Marcos. Yung mga proyekto ginigipit. Walang pondo. Tingnan mo si Pulong, walang pondo. Kaya yung mga ganyang proyekto, big ticket projects, zero talaga yan. Ngayon po nila makita ang Mindanao na umaasenso. Gusto po nila makita ang Mindanao bumagsak. Sana ang mga proyekto ngayon, nasa norte lahat, putangin na tingnan nyo po yung distrito ni Sandro. Ang daming mga doon, proyekto. Yung mga heavy equipment sa kalsada, makikita mo, nakakabuisit nga Alam mo yung sa Ilocos Norte, utangin ang mga kasalubong mo, kasabay mo, mga heavy equipments, mga dump truck, bulldozer. Grabe, ang tindi na proyekto doon sa Norte. Unlike kay former President Duterte, huli na inasikaso yung Davao. Pero itong si Bangag, sarili nilang lugar talaga Pero mga ghost projects hanggang ngayon, nagbubungkal pa rin Sana hindi po ito ipinagkait ng gobyerno sa aming mga taga Mindanao. Kasi matagal na po na panahon, kailangan po namin ng railway system. Malaking bagay yan transport ng goods, tapos mapabilis ang punta sa Davao, ibang panig ng Mindanao. Wala na, napag-aralan na ng mga Duterte yan Ang China nga dapat ang magpundo, inaway-away pa ni Bangag, mga kapal ng mukha. Tuloy Bakit tayo mag-iisip ngayon, ba't wala sa NEP? Thank you for the lecture, Senator Loren. I'm not lecturing. No, we thank you really. You're really saying the right thing. No, But it's true. anyway, Because I was there for 5 years, and sometimes, hanggang last minute, they submit in the BICAM. Why should they submit in the BICAM? Pag-isipan nila ang kanilang NEP, National Expenditure Program, the President's Budget. That's why ayaw namin ma-insertion sa BICAM. Kasi dapat kung mahalaga yan, nasa NEP na yan. And then they come to a senator during the plenary, isingit nyo to. Ayaw namin. Okay, we amend, but there's only limited fiscal space. And then now, a veteran congressman asks the first-term chair of the Finance Committee, why is it not there? I'm sorry, I have to answer for him. Of course, he can very much answer that, but if it's not in the NEP, what do we do, right? I also agree with Senator Legarda and the chair. So therefore, I think Secretary Banoy Lopez is listening to us now. The suggestion of our senator is probably in the next cycle for 2027, we should be able to have that. Kawawa Mindanao.
After this, let's organize the oversight committee so that walang masama, we are consulted when they do their NEP. Masama ba yun? Hindi. Kasi lahat ng output natin, sabi natin, bakit ang DND puro infra, ba't kulang sa ganito? So, example yung DND, bakit ito, wala yung Mindanao Rail? Agree kami dyan. Ano bang priorities nila, di ba? Kaya hearing tayo ng hearing. Gawa tayo ng monthly oversight committee ng bicameral. Tanungin nyo yan, kaagad. Sang-ayon ako dyan. I agree again with the Senator Ligarda. Kamot na siya sa ulo eh. Huminit. Ano ba, Senator Ligarda? Ayaw mo magkaroon kami ng railways o nagalit ka dahil hindi sinama sa NIP yung Mindanao Railways? Linawin mo nga. Alam niyo po, deserve po namin eh. Sa Mindanao, magkaroon ng railways. Laging nasa Luzon na yan. Merong Eastern para Luzon, lahat eh. Laguna, Pampanga, South North. Meron ng na proyekto. Putang inang taga Mindanao. Kinalimutan ho ninyo eh. Pati Visayas. Kaya nga naisipan na ho namin, one Mindanao na lang ho eh. Walay na lang po kami sa Pilipinas eh. Takin mo yan. Napag-aralan na ng previous admin, lahat-lahat na meron ng feasibility study na ito po ay nakakabuti po sa rehiyon ng Mindanao. Pero ano po nangyari? Zero budget ni Bongbong Marcos, anak ng kagwang. Dinamay nyo kaming mga taga Mindanao sa pagiging obsessed ninyo sa mga Duterte, mga hinayupak kayo. Pilipino rin kami, nasa Pilipinas din kami. Nagbabayad din po kami ng tax. Kada bili may tax, kada bili may tax, lahat may tax. Pero yan lang po ang gusto ninyong sukli sa aming mga taga Mindanao, mga animal kayo. Bigyan nyo po kami ng release. Wala, ang pag-asa na lang natin, Sinday Sara talaga. Mantakin mo ilang taon na yun. Zero budget. Ito ang maliwanag na panggigipit sa mga taga Mindanao. Kaya mga tanga lang mga taga Mindanao, kung susuporta pa rin kayo dito kay Bangag, withdraw po kayo. Walang kwenta yan. Isipin mo zero budget, BBM pa rin kayo. Ang tanga nyo. Pagising sa umaga, tanghali at gabi, nakikita ko ang post niya, ang hapdi. Paano nga ba to? Di ako makatanggi. Watch ko na lang at isipin ng mabuti. Disdak Pilipinas. Disdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Disdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Sa likod ng kamera, tapang ang dala, walang sinasanto kung mali ang gawa. Hinay-hinay, pero palaban. Boses ng tao sa digital na labanan. Disdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Disdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Hindi artista, hindi politiko, pero ang katotohanan, sigaw niya ay buo. Sa YouTube o Facebook man siya makita, may aral ka pa rin, may uwi sa bawat salita. Bisdak, gising sa katotohanan, di lang kwento, kundi panawagan. Sa bawat Pilipino,
vlog mo may pag-asa.